Siguro mga kababayan, first time ko po sa inyo ibabahagi ito or sasabihin sa inyo ito. Pero may mga DDS po na nagsasabi sa akin at mga DDS na nagkokomento sa mga content natin na mga salitang ako daw po ay bayaran na or binabayaran na ni Tamba. Yan po yung mga term nila. At himod-puwet na daw po ako kay PBBM. Yung mga salitang inaakusan nila sa akin na sinasabi nila magkano daw po yung sahod ko mula kay PBBM or kay Speaker Martin Romualdez. Mga ganyang comment po ang nababasa ko at mga ganyang salita at akusasyon ang naririnig ko kapag nagjo-join ako minsan sa live ng mga DDS sa ibang platform. No? Yung mga komentong ganyan, dinidelete ko na lamang po dito po sa YouTube. Yung iba siguro nakakalusot at nababasa nyo. Pero ito po yung tugon ko sa mga ganyang akusasyon. Yung mga nagbibintang sa akin na iniwan ko na daw po si Atty. Leni Robredo at bumaliktad na raw po ako. Nadaig ko pa daw po ang loyalist. Ito po yung sinasabi nila sa akin. Daig ko pa daw ang loyalist sa mga content ko. At ano na daw po ba ang trato ko ngayon kay Mayor Leni Robredo? May mga nagsasabi pa, initsopera ko na daw, kinalimutan ko na daw si Atty. Leni Robredo at yung sinuportahan ko. Ito po yung tugon ko sa inyo. Kami pong mga kakamping, ako po personally, meron po akong kakayahan na maka-appreciate ng mga bagay na magaganda. Yung ma-appreciate ko yung mga polisiyang magaganda para sa bansa, yung mga ginagawang magaganda para sa bansa. Kaya hindi porket hindi ko binoto si PBBM noong 2022 election, magpapatuloy po ako na hindi sumuporta sa kanya ngayong nanalo na siya bilang Pangulo. Mali po ang mindset na ganyan, mga DDS. Hindi porket hindi nyo gusto yung politician or yung kandidato or hindi porket hindi ito yung idol nyo, hindi nyo na siya matututunang suportahan. In my case, hindi naman ako nahirapang tanggapin, no, na may bago na tayong Pangulo na dapat nating suportahan dahil may nakikita akong magagandang ginagawa. At ito po yung isa. Dahil sabi dito sa balita, yung admin ni PBBM, yung gobyerno ang nagbigay ng protection sa mga biktima ng EGK at mga witnesses. Na-appreciate ko po yan. Dahil binibigyan ng protection ang mga biktima. Kung nagkataon na si PBBM, kung nagkataon na yung kagustuhan yung mga DDS ang nasunod, na ang poprotektahan ni PBBM ay yung akusado, si Duterte, hindi ko po siya susuportahan doon. Babatikusin ko po siya doon. Pero dahil yung tama ang ginagawa niya, para po sa akin ito yung tama eh. And I'm sure marami kami na naniniwala na ito yung tamang gawin. Na mga biktima ang bigyan ng proteksyon, yung mga witness, yung mga biktima ang bigyan ng proteksyon. Kaya na-appreciate ko, isa lamang po yan. No? Kung nagkataon na yung kagustuhan yung mga DDS ang ginawa ni PBBM na imbes ng mga biktima at witness ang protektahan, si Duterte ang pinotektahan, babatikusin ko po siya at hindi po siya makakakuha ng suporta sa akin sa ganung polisiya or ganung desisyon. Pero dahil tama yung ginagawa niya, bakit hindi natin suportahan? Kaya sinasabi ko sa inyo, mali yung paratang nyo, mali yung sinasabi nyo na himod-puwet ako or ako'y bayaran, na sinasabi niya na binabayaran ako ni Tamba, na ako'y bumaliktad at iniwan ko na sa Atty. Leni Robredo. Hindi totoo yan. Meron lang kaming kakayahan na sumuporta sa magagandang ginagawa. Bibigyan ko pa kayo ng ibang reason kung bakit ako sumusuporta kay PBBM. Ang isa pang reason, kasi natalo yung aming kandidato. So, natural na suportahan yung nanalo. Dahil siya yung nagtatrabaho at namumuno para sa bansa. Kung gagaya pa kami sa inyo, nahihilahin namin siya pababa, at kung ano-anong paninira ang gagawin nyo, maaapektuhan ang kanyang pagtatrabaho, maaapektuhan tayong mga Pilipino. Again, siya yung nanalo, but I still support Atty. Leni Robredo. Nakikita nyo naman yan, di ba, mga kababayan, na binabahagi ko pa rin sa inyo ang mga ginagawa at proyekto, programa ng Angat Buhay ng Atty. Leni Robredo. From minsan, nagsishare ako kung ano yung update sa kanya. Yung mga magagandang ginagawa din niya para sa Pilipinas bilang pagtulong sa gobyerno, sa admin ni PBBM.
Ang dapat po kasi natin gawin mga kababayan, tama yung sinasabi ng mga tao na kapag katapos ng eleksyon, tumulong at sumuporta sa nanalo hanggat maayos ang pamamalakad. Ngayon, kung meron kayong nakikitang hindi maganda or pagkukulang, pwede naman kayong magsalita at batikusin. Pero ang problema sa inyong mga DDS, wala kayo sa lugar kung bumatikos. May pambabastos pa kayo. Dinidisrespect nyo, iniinsulto nyo. Iyon ang problema nyo. Kagaya na lamang ni BP Sara, wala sa lugar yung pagbabatikos niya. Sinabi niya na photo op yung ginawa nila PBBM na pagsunog sa bilyong-bilyong halaga ng shabs. Yung pagsira nila ng bilyong-bilyong halaga ng shabs, tinarato ni BP Sara na palabas at photo op. Hindi po ganun yun. Ito yung ginawa nyo kay Atty. Leni Robredo noon na kapag nakikita nyo sa Atty. Leni Robredo na nagtatrabaho, may picture, may videos, sinasabi nyo, ayun na naman, may kabuntot na naman na mainstream media, photo op, pa-picture, epal. Mali mga kababayan. Ginagawa po ng ating mga pinunuyan para ipakita sa mga Pilipino na nagtatrabaho sila. Kung pinapakita nila na sila may mga picture at video na sila tumutulong sa ganito, nagpapagawa ng ganito, na nagtatrabaho, kailangan po yun Kasi kapag hindi naman nila ginawa yun, sasabihin naman ng mga GAGO, na mga walang hiya, sasabihin nila walang trabahong ginagawa. Tamad, hindi nagtatrabaho. Kasi wala silang nakikitang resibo. So, walang lulugaran. No? Nung Vice President sa Atty. Leni Robredo, may mga picture na makikita mo, pumunta sila sa mga liblib na lugar ng Palawan, pinuntahan nila yung mga katutubo, nagpatayo sila ng mga school, nagpakabit ng kuryente, may mga ganung picture na lumabas. Simply because gustong ipaalam na Atty. Leni Robredo na yung mga partners niya na tumutulong sa kanya, ito yung pinupuntahan ng inyong tulong, ng inyong donation sa mga kababayan natin. Pinapakita niya na may resibo, may video, may pictures, may resibo na yung pondo ng taong bayan at yung tulong ng kanyang mga tumutulong sa kanyang mga diplomat, mga ambassador at mga private sectors na dito na pupunta yung mga tinutulong nyo. Yung financial na tulong nyo sa OBP na Atty. Leni Robredo, merong resulta, may proyekto at programa, nag-materialize. And ganun din kay PBBM. Kung makikita nyo, si PBBM pumupunta sa groundbreaking, pumupunta sa pagsusunog at pagwasak ng bilyong-bilyong halaga ng shabs, pumupunta sa mga lugar para personal na tignan yung sitwasyon, pumupunta sa mga lugar kung saan nakapagpatapos ng kalsada, kung anumang infrastructure, hindi photo op yun. Yun ay pagpapakita ng resibo na may trabahong ginagawa, nagtatrabaho at merong pinupuntahan ang pondo ng taong bayan. Ngayon, sasabihin ni BP Sara, photo op. Anong gusto mong ipakitang picture? Picture ng pagta-travel? Picture ng pagrarally ninyo? Habang kayo ay galit na galit sa Pilipinas, sa San Juanico Bridge, habang kayo kung ano-anong negatibong sinasabi sa gobyerno, sa Pangulo, mga pictures na ganyan ang gusto nyo lumaganap at mga ganyang video na puro galit ang nakikita at napapanood, yun ang gusto nyo. Ngayon, sasabihin ng iba dyan, himodpet ka na, grabe ka na magtanggol, dinaig mo pang loyalista, hindi ka nakakamping. Mali po kayo. Nakikita ko rin po na may mga dapat pang i-improve at may pagkukulang pa din. Pero sa totoo lang, aaminin ko mga kababayan, natutunan kong tanggapin at mas bigyan pa ng mas maraming panahon ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gawin ang dapat gawin, na i-improve pa. Natutunan kong magpasensya at kumbaga patawarin siya kung halimbawang merong sinasabi nila na pagkukulang, merong maling ginagawa. Natutunan kong patawarin at pagbigyan siya na ayusin pa ito. Imbis na batikusin ng batikusin. Bakit ko natutunang patawarin at pagbigyan at habaan ko pa ang aking pasensya na mag-intay na maayos niya ang mga dapat ayusin? Bakit ko po natutunan yon?
Simply because nakita ko kung anong kalagayan ng Pilipinas nung ipinasa ni Duterte ang bansa natin kay PBBM. Sinalo ni PBBM ang bansa ng lugmok na lugmok. May sandamakmak na utang, ang laki ng problema sa korupsyon, sa Pogo, sa Parmali, sa West Philippine Sea. Sobrang ang hirap niyang bawiin, no? Yung tiwala ng mga Pilipino sa atin, sa AFP, na nabaliktad noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Sobrang hirap, no, na i-regain yung momentum sa West Philippine Sea. Nakita ko kung anong kalagayan ng bansang ipinasa ni Duterte kay PBBM, kung anong kalagayan, lugmok na lugmok. Sandamakmak ang mga sindikato na nakakakuha ng mga birth certificate, passport, driver's license, na nag-a-acquire ng mga libo-libong ektarya ng lupain dito sa bansa natin. Na mamumukat-mukat mo, mga dating tauhan at mga appointed pa, no, ni dating Pangulong Duterte ang nasusukol ngayon at sinasabing mga involved sa mga ganong kalakaran. Yung dating administrasyon nangutang ng sandamakmak na utang, ni hindi man lang nag-iwan ng kahit katiting na pondo kay PBBM para meron siyang magamit. Tapos, puro sisi ang gagawin ng mga DDS. Ni walang inabutang pondo si PBBM, kaya ako, nauunawaan ko kung siya'y mangungutang man, or nauunawaan ko kung siya'y kukulangin sa budget, dahil sobrang bagsak po ng Pilipinas nung sinambot niya ito kay Duterte. Kaya tatanungin niyo ako, bakit ako sumusuporta? Bakit ako nagtatanggol? Bakit? Anong gusto niyo gawin ko? Gayahin kayo? Nahilahin pababa yung taong binigyan niyo ng sandamakmak na problema na susolusyonan niya sa loob lamang ng 6 na taon? Gayahin kayo na binigyan niyo na nga ng sandamakmak na problema, pinasa niyo yung bansa ng lugmok, na pinasa niyo yung bansa na siguradong mahihirapan siya. Tapos gagayahin ko pa kayo, gagayahin pa namin kayo, na lalo siyang papahirapan dahil imbis na suportahan ay puro negatibo, pambabatikos, pangungutya at pangiinsulto, pambabastos ang gagawin ninyo. Gusto nyo, gayahin namin kayo? Yung sa araw-araw na lamang na ginagawa ni Maharlika, nila Banat Bay, ng mga bastos na vlogger, na kung ano-anong pangungutya at sinasabi kay PBBM, kung mahina ang puso ng Pangulo, naririnig niya yung mga sinasabi nyo. Matagal nang bumigay yan. Kung siya ay balat sibuyas, at kung siya ay pikon, at kung siya ay masamang ugali, gagamitin niya ang kapangyarihan niya bilang Pangulo para gantihan kayo, parusahan kayo. Pero hindi yun ang nakita ko. Hindi siya gumawa ng ganon. Bagkos nagpatuloy siya magtrabaho. Pero hindi porket hindi niya kayo pinapansin at nagtatrabaho siya, hindi na rin niya papairalin ng due process, ang batas, at ang tamang sistema. Kaya napapanagot ang mga idol nyo. Pero hindi niya kasalanan yon. Wala siyang magagawa doon dahil yon ang tamang proseso. Dahil yon ang hustisya. Kagaya nito, ang kanyang pinoprotektahan ay mga witness at biktima, hindi yung akusado. Okay lang sana kung napakaganda ng Pilipinas nung iniwan nyo ito para saluhin ni PBBM. Okay lang sana yun Pero hindi sobrang daming problema ang iniwan nyo kay PBBM. Tapos, susunod-sunurin nyo pa ng pambabatikos na never nyo naman tinanong ang sarili nyo, ano bang nagawa nyo muna? Naging contribution nyo bago kayo bumatikos. At least kaming makakamping, may masasabi kami na meron kaming tinutulong sa kasalukuyang gobyerno ngayon via Angat Buhay. Tumutulong kami, nagbo-volunteer kami sa Angat Buhay, nagdo-donate kami sa Angat Buhay, at kapag merong bagyo, andyan ang Angat Buhay, nagbibigay ng relief goods, sumasama sa rescue operation. Nakita nyo naman yung mga boat na dinonate ng Angat Buhay, ginamit ng Angat Buhay kapag may mga baha.
At least kaming tinutulong. Kayo mga DDS, anong karapatan nyo na mangbatikos? Gayong problema ang iniwan nyo sa bagong Pangulo. Wala kayong naitulong, kundi problema ang iniwan nyo. Tapos kayo pa yung may ganang mambatikos, mangutya, mambastos at manginsulto. Mali ang ginagawa nyo. Yung sinasabi ng mga tao na kung may bago ng presidente tapos ng eleksyon, sumuporta tayo. Tama po yun, mga kababayan. Tama yun. Pero ako po, meron po akong reservation. Kaya ko pong suportahan ang kahit sinong maupo dyan na presidente, mapa Marcos, mapa Aquino, mapa Robredo, kahit sino na nakikita ko na makabansa, kaya ko pong suportahan. Pero hindi ko po masusuportahan ang isang Duterte, mga kababayan. Pasensya na, yun po ang totoo. Tama yung sinasabi nyo na kung sino mang maupo na Pangulo pagkatapos ng eleksyon, kahit hindi siya yung binoto mo, suportahan, tulungan. Tama po yun. Pero ako po, kahit sino, pwede kong suportahan, Marcos, Aquino, Robredo, susuportahan ko. Pero hindi ko po kayang suportahan ang isang Duterte, to be honest with you. Dahil nakita ko po kung gaano nila ginamit, wineponize ang batas, binaboy ang rule of law, ang due process, kung paano nila ginamit ang batas para gipitin ang kanilang mga kalaban sa politika, si Senator De Lima, Senator Trillanes, kung paano sila nagtanim ng intriga at mga ebidensya para siraan ang mga kalaban nila, ang mga tao, kung paano naging sobrang punong-puno ng hatred ang mga Pilipino nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung paanong kumalat ng sobra ang fake news, kasinungalingan at panlilinlang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung paanong namayagpag ang sandamakmak na troll farm. Yung kasinungalingan po parang naging mukhang totoo. At yung mga totoo nagbibigay ng tamang impormasyon, na-demonize. Ang mainstream media, na-demonize. Ang mga fact-checkers na nagdi-debunk ng mga fake news, na-demonize. Ang pinapaniwalaan na lamang ay mga troll at mga propagandistang vlogger. Kaya hindi ko po magagawang suportahan ang isang Duterte presidency. Talamak ang EJK, walang pagpapahalaga sa rule of law, ang daming unconstitutional na desisyon. Yan po yung mga reasons ko kung bakit hindi ko po masusuportahan ang isang Duterte presidency. Sobrang maka-China, pabor na pabor sa China. Sobrang mali yun eh. Yun na lamang iparamdam mo sa mga Pilipino na ikaw ay mas suportado mo pa at kinakampihan ng China dahil sa mga pronouncement mo at mga naratibo mo. At yung mga vloggers nyo nag-e-echo, nag-a-amplify ng mga pro-China narrative. Paano ko po susuportahan yun? Paano po natin susuportahan yun? Hindi maka-Pilipino. So again, I can support any president, mapa Marcos, Aquino, Robredo, susuportahan ko. Pero hindi ko po kayang suportahan ang isang Duterte presidency. Ang dami pong red flag. Galit na galit sa accountability and transparency. Ayaw ng accountability. Galit sa COA. Galit sa mga taong nagko-call out at naghahanap ng resibo. Galit sa mga taong gustong makarinig ng paliwanag kung paano ginastos ang pondo ng taong bayan. Saan ka makakakuha ng kumpiyansa or appetite ng gana na sumuporta sa ganon? Madami pa pong reason kung bakit ayokong suportahan ng isang Duterte presidency. At marami rin po akong reason kung bakit sinusuportahan ko si PBBM. At kung bakit nauunawaan ko kung merong mang shortcomings or kailangan pang i-improve. Dahil alam ko po kung anong kalagayan ng bansa na sinalo niya mula kay Duterte. Kung ano man pong sabihin niyo sa akin, mga DDS, sabihin niyo bayaran ako, tumatanggap ako ng suhol, kung ano-anong paratang nyo na himudpit ako, kung ano-anong bintang nyo, wala akong magagawa dyan. Pero mas pinili kong i-appreciate yung magagandang nagawa at mas nauunawaan ko kung bakit meron pang mga dapat i-improve dahil hindi po ako panatiko. Kaya kong sumuporta kapag merong nagagawang mabuti at maganda. Kung ano man ang sabihin nyo at paratang nyo, wala akong magagawa doon.
Pero kung kayo sumusuporta at na-appreciate ko yung magagandang nagagawa, wala rin kayong magagawa doon. Pero hindi ko po tinalikuran si Atty. Leni Robredo. Siya pa rin po yung susuportahan ko kung siya man po ay tatakbo sa 2028. At kung sino man po yung kanyang itaas ang kamay sa 2028, siya po yung susuportahan ko kung hindi man tumakbo si Atty. Leni Robredo. Pero again, hindi niyo ako mapipilit na sumuporta sa isang Duterte. Dahil in the first place, bakit ko siya susuportahan? Hindi naman siya yung presidente. Ang dapat suportahan yung presidenteng nanalo dahil siya yung namamahala sa bansa. Siya yung may responsibilidad na magtrabaho para sa bansa. Hindi nyo kami mapipilit na sumama sa inyo dahil ang ginagawa nyo ay pang-iinsulto, paninira, pangungutya, at paghila pababa sa Pangulo. Gusto nyo na pumalpak siya at sumablay. Gusto nyo na puro na lamang negatibo ang naririnig ng taong bayan kapag pinag-uusapan si PBBM. Gusto nyo na makondisyon ng mga Pilipino na magalit sa admin ni PBBM. Gusto nyo na magkamali siya. Sa madaling salita, gusto nyo na bumagsak ang Pilipinas. Gusto nyo na malugmok ang Pilipinas. Bakit nyo ito gusto? Dahil hindi yung idol nyo ang namumuno. Hindi yung gusto nyo ang namumuno. Kaya wala kayong pake kung anong mangyari sa bansa, sa kahihilan nyo pababa, kaiinsulto nyo, kakapanira nyo kay PBBM, wala kayong pakialam. Basta ang importante sa inyo, makita ng mga Pilipino na palpak si PBBM at magaling ang idol nyo. Yan ang gusto nyong mangyari. Na makita ng mga Pilipino, magalit ang mga Pilipino kay PBBM. Kaya puro kanegahan ang pinapakalat nyo sa social media at sa publiko. Yan ang goal nyo dahil ang gusto nyo ang mamuno yung mga idol nyo. Hindi kayo makapilipino. Hindi kayo makaintay ng 2028. Puro kayo kanegahan. Walang napalang maganda ang bansa sa ganyang sistema. Walang mapapalang maganda ang mga Pilipino sa ganyang style. At kahit kailan, hindi kayo makakakuha ng suporta at hindi namin kayo sasamahan. At sana ma-realize nyo, hindi kayo nagtatagumpay. The more na ginagawa nyo yung mga ginagawa nyo sa admin kay PBBM sa bansa natin, lalo kayong nakakaranas ng kamalasan at karma. Lalong nakukulong, nasusukol, naaaresto, nakakasuhan ang mga iniidolo nyo. At yan ang realidad. Kasi hindi maganda ang intensyon nyo. Hindi maganda ang intensyon nyo. There are so many good reasons to support this government, this administration. Hindi naman namin kayo pinipigilang magsalita, mag-call out or bumatikos. Pero, ang ginagawa nyo kasi maling-mali. Nang babastos kayo, nang iinsulto at naninira. Mali ang ginagawa nyo. Kaya sa halos araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi nangyayari yung mga kagustuhan nyo. Dahil mali nga, from the start, mali. At sana ma-realize nyo na yan. Dahil maraming Pilipino na at maraming kasama nyo ang nakarealize na ng mga bagay-bagay. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Sana po i-like ng video natin at makapag-komento kayo. Huwag po kayong basta maniniwala sa mga paratang at bintang na sinasabi nila sa akin kung may mababasa man kayo sa mga comment section. Sana tanggapin nyo rin mga DDS na hindi lahat ng Pilipino ay kagaya nyo na panatiko na hindi kayang sumuporta sa bagong presidente na may magandang ginagawa. At sana ma-realize nyo na hindi lahat ng Pilipino ay kagaya nyo na gusto ng balahura, bastos, palamura, at walang modo, walang respeto sa rule of law na pinuno. Hindi lahat ng Pilipino gusto ng ganon. Sana ma-realize nyo yan. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.